O madadagdagan pa yung mga batang yan. Kasi marami pang mga mag-aasawa, no? Hallelujah. Ayan. So good morning po mga kapatid. I would like to, ayan po, may mga kapatid po tayo na hindi naman po sila bisita. At dahil po sila ating kapamilya, ano po, ang Perez family po ay nandito, ano po. So sa mga hindi po nakakakilala sa kanila, sila po yung ating kapamilya. Ano, extended family. Ayan, praise the Lord. Pulihin ng Panginoon sa buhay po nila. Amen. Sino pong handa na? Amen. Handa na po ba kayo sa, ano nga pinag-aaral natin? Great, ano nga yun? Ano nga yun? Pakilagay nga, parang hinalimutan yata, ano? Yun, may nakaalala, nangopya pa. So, ito po ay continuation, ano, kasi masyadong mahaba yung message, kaya pinutol natin nung Sunday. At this is the continuation of the message, a greater reward, now more than ever. Amen. Sino po dito yung gusto ng greater reward? Amen. Greater things happen in our life. I said that we have only 3 months. Tama po ba? Ano, kasi 9 months ka nang pinagpala ni Lord eh. Wala yatang tao dito, no? 9 months ka nang kita mo na dito ka, tingnan mo yung katabi mo. Di ba blessed na blessed? It means, simula nung January up to now, is 9 months ka nang pinagpapala ni Lord. Ano? Hindi naman ibig sabihin, yung 9 months na yon, hindi ka dumaan ng pagsubok, hindi ka dumaan ng trials, pero nalampasan mo yon, kaya ka nga naririto. So it means, this last 3 months, I declare, to all of us, that we have experienced the greater reward of the Lord Jesus Christ. Amen. Naalala ko po yung testimony ni Sister Juliana. 3 months pa, sabi niya, may greater reward pa. Dapat i-hold natin yun sa ating pananampalataya. That this Lord, bagamat sumilip na si Jose Marichan, sumilip na. Pero Lord, 3 months to, ibubuhos mo lahat ang greater things sa 3 months na to sa buhay namin. Amen? Praise the Lord. So, greater things and greater reward ay hindi madali. It is not easy. Why? Everything greater is not easy. Hindi po ba? Kagabi, kahapon, nanonood kami ng asawa ko ng tennis. So, sabi ko, gano'n ba talaga kagaling tong si Alex Iyala? Kasi bakit, sikat na sikat siya, bilyonaryo na siya, pero hindi siya kontraktor, mga kapatid, ha? Pero bilyonaryo na siya, kasi kinuha siya ng Louis Vuitton, endorser, kinuha siya ng Emirates, kinuha siya ng, madaming kumuha sa kanyang endorser, At nakita ko, magaling pala talaga siya. Magaling, alam nyo, ang galing niyang pumlessing dun sa tennis, nung pumiplessing siya, magaling din siyang mag-pectos, magaling talaga. Tapos, nagtingin ako ng ibang clip niya, hindi po madali ang kanyang ginagawa. Nag-gym siya, nagbubuhat siya, nagpo-push up siya. So, why nakamit niya yung greater things na yun sa buhay niya? Kasi nag-training siya. Nag-hard work siya. Hindi siya nagpabaya. Kaya ganun din tayo ang buhay natin sa Panginoon. Pag tayo hindi nagpapabaya, at mag-sacrifice tayo, greater things is coming to your life. Amen? Hindi yung magaling lang tayo ditong kakanta, tutugtog. Pagdating naman ng ayaw natin umatin ng Bible study, ayaw natin umatin ng prayer meeting, dapat may sacrifice. Amen? Amen? Parang ayaw nyo na yata eh. Kasi if there is sacrifice, there is blessing. Amen? So, sige po, pag-usapan po natin. I-forward ko na po. Ayan, ayan, ako na lang bahalang mag-forward. Ayan. So,
Ang pinag-usapan natin, naputol tayo sa dalawang taong to. Ano? Kay Elijah at si Elisha. Hindi po ba? Ha? So, medyo umabante na tayo, pero para magkaroon tayo ng konting feedback. Ano? So, Elijah is the prophet. He is one of the great prophet in the Bible. Alam natin yan. Si Elisha ang kanyang successor. Ano? Sabi ko nga nung Sunday, yung mga ganito, anointed yan. Yun. Ano? Ayan ha? Kaya lalapit kayo sa mga anointed, ano? Ayan. Ha? Pag nag-pray sa inyo yan, kaya mamaya sabihin nyo, Brad, pwede ba ako ipag-pray? Kasi mga Elisha, ano ka eh. Ano? Ha? Elisha Luke, ayan. So, si Elijah, successor niya si Elisha. Ano po? Alam niyo po, ang isang leader, pag wala siyang successor, mapuputol ang pagiging leader. Pag wala siyang successor. At nagkakaroon ng chaos ang mga pinagmumunuan pag walang successor. Tingnan niyo po. Let example. Si Moses, sinong successor niya? Si Joshua. Si Joshua, sinong successor niya? Wala. So, sinong nag-take over? Mga judges. Ano po? Joshua judges, saka lang pumasok si Ruth. Ano? So, kaya medyo nung time of judges, magulo ang Israel noon. Bakit? Walang leader. Ang isang organization o isang group na walang leader, chaos yun. Ano? Kaya nga ang mga tupa, di po ba, sabi nga sa John chapter 10 verse 27, if I'm not mistaken, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, sinong leader ng tupa? Yung shepherd. Ano? Kaya ang tupang walang shepherd, ligaw. Kung saan napunta. Ano? Kaya mahalaga na ang mga sheep ay may shepherd. Kasi may nag-guide sa kanila. Kasi ang trabaho ng shepherd, huwag kang pupunta diyan, mahuhulog ka. Huwag kang pupunta diyan, baka matuka ka ng ahas. No? So, siya yung nagli-lead. So, in time of leadership, Elijah, he is a great prophet of God, but yung ministry niya ay tatapusin na ni Lord. Ano? Kaya kailangan na meron siyang successor. Kaya si Elisha ang naging successor niya. At makikita natin, ano? Yan. Ano tong 8:16? Hindi po wedding yan, ha? Baka tayaan nyo mamaya sa wedding yan. Hindi po yan wedding. 8:16. Ibig sabihin, Elijah is a great prophet, ano? Nakapagpababa siya ng apoy mula sa langit, nakapagpatigil siya ng ulan, ha? Pero si Elisha, double portion ang nagawa niya, miracle, rather than Elijah. Amen. Mamaya makikita na po natin yan. So, medyo background na kulang po, bibilisan na lang natin, no? Elijah found Elisha, son of Shaphat. Elisha was plowing behind 12 pairs of oxen. He was using the 12 pair. Elijah took off his coat and put it on his Elisha. Ayan. So, nung matagpuan ni Elijah, si Elisha, siya'y nag-aararo. No? Bukod kay Brother Fredo, may nakaranas pa ba ditong mag-araro? Bukod sa akin, ayan, si Brother Benjay, si Kuya Doming. Ano? Hindi po madaling mag-araro. Nung ako'y unang nag-araro, napagalitan ako. Bakit? Liku-liku. Kasi, pag ikay nag-araro, pagka medyo na pag ganun ang hawak mo, nahihirapan yung yung baka o kay kalabaw, no? At kung ikay malikot, palingalinga kang ganyan, paliku-liku talaga yung araro mo, no? So, it means he is working. When Elisha called by God, by Elijah, he is working. Kaya huwag mong sabihin na hindi ka tatawagin ng Diyos dahil nagtatrabaho ka. Parang wala na yata talagang tao dito. Ano?
ang mga tinatawag ng Diyos, yung nagtatrabaho. Baka sabihin mo, hindi na ako magtatrabaho. Para hindi ako tawagin ni Lord. Ano? Ano pa? Ha? Meron siyang 12 pairs of oxen. Ano? Sabi ko nga po sa inyo, isang pair lang ng oxen, isang baka lang. Nung panahon nila, mayaman na. Ay ngayon, 12 pairs, ilan yan? So, kaya, hindi ko mamayaman ka, hindi ka gagamitin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, payayamanin ka pa ni Lord, pero magpagamit ka sa Kanya. Ano? Amen? Payayamanin ka pa lang ni Lord. Ano? Sino dito ang payayamanin ni Lord? Taas ng kamay. Ayan, Lord, lahat po ng nagtaas ng kamay, I declare in Jesus' name, na payamanin mo po sila. Ayan. Pero, pagagamit ka kay Lord, ha? At walang magiging contractor sa inyo. Sa DPWH, yan. Pwede ka maging contractor sa iba, no? So, hindi ko mamayaman ka, hindi ka gagamitin ni Lord. No? Kasi si Elisha, meron siyang kaya pero ginamit siya ni Lord, ano? Yan. At ibinigay ni Elijah kay Elisha yung mantel. Ibig sabihin ng mantel, pag binalikan natin dito, sabi niya, Elijah took his coat and put it into Elisha. At ang ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, yung coat o yung balabal, pag ibinigay yun sa isang tao, during that time, ibig sabihin, there is transfer of authority. Tingnan po natin, mantel. Kagaya, hindi po yung mantel sa, baka bumili kayo sa Dalarama tapos bibigay ko ito kay ito yung mantel. Hindi po yun. Hindi po yun. Iba po yung mantel. Mantel. Ayan. Elijah took his coat and put it into Elisha. Ayan. Yung mantel, it means is the anointing. There will be a transfer of anointing. There will be a transfer of authority. Kaya, pagka ibinigay sa'yo, yung mantel, ngayon po, sa ating panahon ngayon, hindi na tayo masyadong sa ganitong meron tayong token to something na ibibigay natin. Ipinagpe-pray natin, ini-impart na lang natin yung anointing, ini-impart na lang natin yung authority sa leader. Amen po ba? Pero nung panahon nila, kasi magkaiba po ang Gentiles at Jews. Tandaan po natin yan. And we are Gentiles. Sa Jew, marami silang ceremony na ginagawa na hindi pinapractice ng Gentiles. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo sumusunod kay Lord. Amen po. So, yung anointing at yung authority ay itatransfer ni Elijah kay Elisha. Sabi dito, pero ito maganda. The greater mantle comes with a greater maturity and mission. Pag itinransfer sa'yo yung authority, yung anointing, meron itong kaakibat na maturity. Kailangan ikaw ay mag-mature para magawa mo yung iyong mission. Amen po ba? Sinong gusto mag-mature? Hindi po madali. Because maturity requires hardship, trials, problems, difficulties. Marami nagsasabi, ako matured Christian ako. 15 years na akong Christian, matured Christian ako. Tapos nasabi lang na, hindi bagay ang damit mo. Hindi na ako sisimba dyan. Masyado mga mapanghusga ang mga tao dyan. Yung ba mature? Hindi ang maturity, hindi sa haba ng iyong pagkakilala sa Diyos. Ang maturity ay sa lalim ng pagkakilala mo kay Lord. Ang malalim, hindi madaling sisirin. Pero ang malalim, nadoon ang perlas. Nadoon ang maturity sa ilalim. Para talagang ayaw nyo na yata. Amen. Next.
Sige po. So Elisha left the oxen, ran after Elijah and said, "Please let me kiss my father and mother goodbye, then I will follow you." Yan sinabi ko sa inyo, ano, mga kabataan, ano? Si Elisha, kahit matanda na, marunong magpaalam sa magulang. Ha? Bakit nagtitinginan yung mga mag-iina? Ha? Meron ba mga hindi nagpapaalam? Ha? Even though you are a teenager, even though you are not a, hindi ka na dun sa, kumbaga, nasa adult age ka na, kagaya ni Elisha, but he knows how to respect their parents. Ano? If you want to live your life longer, respect your parents. Amen, mga kabataan? Kung ang hina. Parang walang kabataan dito. Yung matatanda na lang. Amen, mga mature. Yan, kita nyo? Mabuti pang kausap yung mga, Amen? So Elisha left the oxen and ran after Elijah. Ano? So, iniwanan niya rin, hindi lamang yung nanay at tatay niya upang sumunod kay Elijah para gawin ang tungkulin niya kay Lord, kung hindi, iniwanan din niya ang kanyang mga baka. Amen po. Ano yung mga baka? Business niya yon. Ano yung mga baka? Trabaho niya yon. Hindi ko sinabing iwanan yung mga trabaho niyo. No? Pero, tingnan natin mamaya kung anong ibig sabihin ito. So, go back. Elisha answered him, "I'm not stopping you." Okay? Pinabayaan. Sige, magpaalam ka. Sa nanay at tatay mo, hindi kita pipigilan. Sige, no? Mabait si Elisha, no? Kagaya ng sinabi ko last week, hindi lahat ng permission ay okay kay Lord. Hindi lahat ng ginagawa mo na hindi ka sinasaway ni Lord ay okay kay Lord. Hindi lahat ng relationship na mali ay okay kay Lord. Gets? Alam natin kung ano ang tamang relationship na ina-approve ni Lord. Ano po? Sabi nga po ni Bishop Arnold, sabi niya, kung kayo'y mag-boyfriend at gumagawa kayo ng mga bagay na ginagawa ng mag-asawa, hindi okay kay Lord. Amen? Kung gusto mo, magpakasal na kayo. Amen po ba? Punta kayo dito, ikakasal ko kayo, kahit may dala lang kayo McDonald's. Na? Amen? Parang ayaw na yata ninyo. Sige ha? Hindi lahat ng pandaraya sa business ay okay kay Lord. Nagtatights naman ako, pastor Nag-i-offering naman ako sa iyo Tandaan natin, hindi tinitingnan ni Lord ang ibinibigay mo. Ang tinitingnan ni Lord, ang puso mo. Amen po ba? Mamaya siguro hindi na ako pakakainin ng mga to. Ano? Sabi ko po sa inyo, in our church, we are not only drinking milk, but sometimes we need to eat bulalo. Ano? Amen? Ayan. So, Elisha left him, took 2 oxen and butchered them and boiled the meat and using the oxen yoke for firewood. So, para wala nang isipin si Elisha, baka maging problema pa niya to pag sunod niya sa Panginoon, baka ito pa maging hindrance sa kanya, kaya anong ginawa niya? Tinadtad niya ang kanyang mga baka at kanyang iniluto at iginatong niya ang kanyang araro. Ibig sabihin, wala na siyang aalalahanin. Ano? Wala na. Baka yun yung maging alalahanin ko pa pag sunod ko kay Lord. Ano? Kaya, anong ginawa niya? Wala na siyang babalikan. Ano? Amen? Pag tayo'y sumunod kay Lord, dapat wala na tayong balikan sa dating buhay natin. Amen po ba? Amen. Hindi pwede yung kalhating pagsunod, kalhating hindi pagsunod. Hindi pwede yon. Kasi ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa Bible, if you are
Ha? Kung ikay mainit, magpakainit ka. At kung ikaw na may malamig, magpakalamig ka. Sapagkat kung ikay malahininga, isusuka kita. Ano? At tayo mga Pilipino may kasabihan, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Eh talaga naman. Paano ka mamamangka sa dalawang ilog? Mag-isa ka lang. Hindi po ba? So, kaya wala na siyang babalikan. Ayan. Ha? Ayan. No option to turn back. Wala na. Wala nang balikan sa dating buhay. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, parang ikaw yata ito ha. Huwag niyo namang i-butchered si Ralph. Masyadong maraming kilo yan. Ano? Oy, wala na naman ako. Bakit ako'y laging naman? Oh, yan. So, nangyari ang mga bagay na yon sa 1 King 19, pero nagkaroon ng success ang kanyang leadership sa 2 Kings chapter 2 na. So, sabi ko po sa inyo, 6 years ang gap niyan bago siya talagang ginamit ni Lord. Ikaw, ilan taong ka nang nagseserve kay Lord at hanggang ngayon hindi ka pa ginagamit? Ha? Tingnan po natin. Sa 6 years na pagsasama ni Elisha at ni Elijah, ito ang ginagawa ni Elisha. Ayan. Elisha, the son of Shaphat, is here who poured water on the hands of Elijah. Hindi pinagpiprit si Elisha, hindi pinagtuturo si Elisha, kundi anong ginagawa ni Elisha? Waterboy daw. PA. Sabi ko, PA, prophet assistant. Ano? Yun lang ang ginagawa ni Elisha. Kaya lang maraming mga Kristiyano, alam niyo po, ang dami ko nang nakasamang mga Kristiyano, bago pa lamang gusto sila na kaagad yung nakasalang. If you want to become a great leader and the Lord give you a great reward, you need to undergo the training. Amen po ba? Ha? Walang sundalo na ipinadala sa laban na hindi nag-train. Hindi pwede yung, itong baril, pumunta ka doon, lumabang ka. Walang ganoon. Ang unang baril na ibibigay sa iyo ay yung sa C-80, binibigay? Yung kahoy. Di ba? Kahoy. Sa ROTC, kahoy. Si bro, ROTC pala yun. Di ba, kahoy? Pagka naging MS-21 ka na, 22, saka ka nabibigyan ng garan. Ano? Yung garan ng panahon pa ng hapon na bigat na puro kalawang pa. Ano? So, si Elisha, nag-train siya kay Elijah for 6 years. Sabi ko nga po sa inyo, nung araw, sabi nung pastor ko, yung senior pastor ko, yung mentor ko, sabi niya, alam mo, mukhang tinatawag ka ni Lord. Ay nagtatrabaho ako noon. Sabi ko, hindi pastor, okay lang ako. Nagwa-worship leader ako lang noon. Okay lang ako, hindi ako papastor. Tinanggal ako sa trabaho, natanggal ako sa trabaho. Tapos sabi, kaya ka nawala sa trabaho dahil tinatawag ka ni Lord. Okay, nung nag-decide ako na sumunod sa tawag ng Panginoon, anong ginawa ko? Pinatira ako nung pastor namin sa church. Ako yung nasa pastoral house. Lahat ng gawain sa church, ako ang nagawa. Lahat ng re-repairing bubong, lahat ng, imagine niyo, may mga pagkakataon, babagyo, ang bubong ay plang, nabagyo. Nako, kailangan talian. Ay, si Sayon noon, maliit pa. Mga ilang taon si Sayon noon? Mga kasi laki ni Dariela, mga ganun, basta,
Ay, ako, akyat ka sa bubong, nagliliparan yung mga yero, baka tama liig ko nito. Tapos, papasok ang tubig dun sa grahe namin na ginagawang church, dahil grahe yung church namin noon, lilimasin mo. Tapos, sa gabi, ang daga ay malalaki pa sa pusa. No? Kailangan tapos, sinimentohan namin, ako taga-pintura, lahat ng physical na gawain, ginagawa ko. And yet, si Pastor Efren, pagdating ng meeting sa CPA, ito nga pala po ang aking, ito si Pastor Efren, good morning po. Ano bang ministry mo? I'm a Joseph minister. Bakit? Carpintero. Di ba si Joseph Carpenter? Di ba? Hindi mo ba? Pero doon ako tinry ni Lord. Pagiging obedient. Amen. Parang katabi mo, obedient. Nung ako'y maglingkod sa Panginoon, nung ako'y nagtatrabaho, nangangarap na akong makasakay ng eroplano. No? Pero nung ako'y walang trabaho, saka ako nakasakay ng eroplano. Kasi bata pa ako, nakahiga ako sa likod ng kalabaw. Dada ng eroplano. Sabi ko, balang araw, makakasakay din ako sa iyo. Nababay pa ako kahit hindi man ako nakikita nung nakasakay sa eroplanong yun. No? Di mo ba? So, nung ako'y wala ng trabaho, nag-full time ako sa church, alam nyo, doon ako nakaunang sumakay sa eroplano. Why? Kasi papunta ng Mindanao, magmi-misyon sa Cagayan de Oro. So, sakay kami ng eroplano. That's the first time. Nung wala ako kay Lord, may trabaho ako, hindi ako nakasakay. Pero nung wala na akong trabaho, dahil na kay Lord ako, nakasakay ako. Kaya bless ang lahat ng tao na nasa Panginoon. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi mo naranasan nung ikaw ay wala pa kay Kristo. Nung wala ka kay Kristo, hindi mo nga naranasang iniiwan ka ng mga kabarkada mo. Pero nung na kay Kristo ka, naranasan mong iwanan. Hindi mo ba? Amen po ba? Ano? Pero hindi ibig sabihin, hindi ka blessed. Blessed ka pa rin. Amen? So, 6 years. And then Elijah said to Elisha, please stay here because the Lord is sending me. Teka, bakit Ayan, sige, dito na po tayo magsisimula. So, magpipreach na po ako. Introduction lang pala yun. Ano? So, 6 years na ginawa ni Elisha na sumunod kay Elijah ng may katapatan. Kaya sabi mo sa katabi mo, sumunod ka lang kay Lord. Huwag kang magko-complain. Amen? Sapagkat ang nagko-complain ay kinakain ng lupa. Di ba yung mga taga-Israel? Complain ng complain. Kaya ano nangyari? Naubos sa disyerto. Amen. So tingnan po natin ha. Elijah said to Elisha, kasi ito, kukuhanin na siya ni Lord eh. By the way, si Elijah ang isa sa nakaranas ng rapture. O pastor, akala ko ba yung rapture ay future pa? Yes! Pero during the Old Testament, nag-rapture na. 2 tao ang ni-rapture ni Lord sa Old Testament. Si Elijah at si Enoch. So, ibig sabihin, hindi sila nakaranas ng physical death. Kinuha sila ni Lord. So, dito, tingnan natin Ang sabi, Elijah said to Elisha, please stay here because the Lord is sending me to Bethel. Sabi niya, ikaw Elisha, dito ka na lang. Sapagkat
Bakit parang hindi Bethel lang una eh. Okay. Ah, ayan. Yan ha. When the Lord was going to take Elijah to heaven in windstorm, Elijah and Elisha left Gilgal. Ang una po, medyo lang yung slide eh. Ikukwento ko na lang. Ang sabi ni Elijah kay Elisha, maiwan ka na lang dito sa Gilgal. Maiwan ka na lang dito sa Gilgal. Ano? So, hindi nagpaiwan si Elijah, si Elisha sa Gilgal. Kung hindi, sila ay umalis magkasama sa Gilgal. So, Elijah said to Elisha, please stay here because the Lord is sending me to Bethel. Tandaan po natin itong mga place na to at dito tayo pupunta maya-maya. Amen. So, sabi ni Elisha answered, I solemnly swear, as the Lord lives and as you live, I will not abandon you. So they went to Bethel. Ang sabi ni Elisha kay Elijah, isinusumpa ko. Hindi kita iiwanan. Parang ganyan din ang sabi sa'yo ng unang boyfriend mo. Parang may mga nakaka-relate. Hindi kita iiwanan. Pero iniwanan ka pa rin. Ayan, ang sabi niya, dito ka na lang. Sabi, dito ka na lang. Pero ang sabi ni Elisha, I solemnly swear, as the Lord lives, and as you live, I will not abandon you. So they went to Bethel. Amen. Some of the disciples, of the prophets at Bethel came to Elisha. They asked him, do you know that the Lord is going to take your master from you today? Anong sagot ni Elisha? He answered, yes, I know. Be quiet. Tumahimik kayo. Mga propeta kayo. Sabi niya, Elijah said, Elisha, please stay here because the Lord is sending me to Jericho. So, saan una sila nagpunta? Gilgal, and then Bethel, and now Jericho. Ang kulit mo. Sabing ikaw ngay magpaiwan na. Naranasan niyo po ba yun? Na may makulit? Ayaw niyong isama? No? Yung ayaw niyong isama, pero ayaw magpaiwan? Hindi ako magpapaiwan. Basta sasama ako. Iniiwanan na, ayaw pa rin magpaiwan. So, Elisha answered, ayan na naman, isinusumpa ko. As the Lord lives, as you live, I will not abandon you. So, they went to Jericho. Tandaan po natin yan. Then, some of the disciples of the prophets at Bethel came to Elisha. Ayan na naman yung mga epal, mga sabi niya, do you know, that the Lord is going to take your master from you today? He answered, yes, I know. Be quiet. Sinabi ng tumahimik kayo rin. Elijah said to Elisha, please stay here because the Lord is sending me to the Jordan River. 4 na lugar ang pupuntahan natin. Gilgal, Bethel, Jericho, and Jordan. Amen. Elisha answered, I solemnly swear, as the Lord lives and as you live, I will not abandon you. Alam niyo po, pag ikaw ay naging successor, ng isang leader, napakahalaga na hindi mo iiwanan ang leader mo. Kahit na nakikita mo pag minsan, alam niyo, nung si Lolo Andy lagi naman akong pinagagalitan eh. Totoo po yun. Lagi ako napapagalitan. Imagine niyo ba naman, magse-seminar kami sa Mindanao,
gustong-gusto ko umattend ng seminar. Kasi mayroon kaming kasamang guest speaker noon na Nigerian prophet. Imagine niyo yun. Nigerian prophet, kasama namin sa Mindanao. Tapos gusto ko umattend, gusto ko marinig, ano? Ang sabi ni Lolo Andy sa akin, oh, yung nakatali yung baboy. Inyong patayin. Tapos inyong lutuin. Ay, buhay ang baboy! Mga kapatid, buhay ang baboy! I solemnly swear. Buhay ang baboy. Tapos, dalawa kami, ni Pastor Bubot, yung taga San Pedro, kami ang papatay. Kami ang nagtadtad. Kami naglinis muna, kami ang nagtadtad. Kami pa rin ang magluluto. Ay, gusto ko umattend ng seminar. Pero Lord, gagawin namin to, alang-alang sa'yo. Tapos, hindi pa luto? Pinapakita kami, hindi pa luto, kakain ha? Aba, di sana pala ang ginawa lang natin dito, Pastor, inilaga natin lahat para luto. Hindi ba? Kung inilaga lang namin lahat yun, sa buong baboy, laga natin ng buong baboy. Ay di luto, hindi may requirements. Kailangan may menudo, kailangan may kaldereta. Ay dadalawa lang kami, tapos ang katulong namin mga bata, kasi yung mga bata hindi natin na seminar. Iigib ka, ang iniigiban ang layo, pababa pang ganun, tapos ang dami limatik. Alam niyo yung limatik? Yung lintang napitik na ganun, na nakakatakot na kada pagdating mo sa itaas, chichikin mo ang sarili mo kasi baka may limatik ka na. Ay, ganun ang karanasan namin. Tapos papagalitan pa kami. Ang sakit na ng mata ko sa kahihihip ng apoy dahil basa ang panggatong. Mga kapatid, hindi easy. Ha? Hindi easy, pinagagalitan pa ako, pero hindi ko iniwan si Lolo. Kung hindi lang siya namatay, baka naririto pa siya ngayon. So, hindi ko iniwan. Kahit ako'y pinapagalitan, kahit ako'y may pupuntahan, dadating siya sa bahay, meron akong pupuntahan, magpintura ka, hindi ko pupuntahan ang pupuntahan ko, susundin ko muna siya. Amen? Amen po ba? 50 disciples of the prophet stood at the distance, and Elijah and Elisha stood by the Jordan River. 4 na beses pinagbawalan, pero 4 na beses na hindi, nang iwan. Amen po ba? Kaya kahit sinong magbawal sa iyo, huwag mong maiisip na iwanan ang pananampalataya mo. Kasi marami ako nakakita na kasama, hindi ko iiwanan ang pagiging born again ko. Hindi na ako talaga babalik sa dati kong paniniwala. Nakakilala ng pogi, may dimple sa noo. Huwag ka nang mag-church, mag-date na lang tayo. Talagang pastor ang pakakasalan ko. Pag hindi rin lang pastor, hindi ako magpapakasal. Ay blue eyes ang sumalubong. Apam. Lord, kahit hindi na pastor, pwede na to. Blue eyes. Mga kapatid, si Elisha, 4 na beses may pagkakataon na humiwalay na. Pero hindi niya hiniwalayan si Elijah. Kaya ikaw, ilang beses ka pang sasabihan na iwanan mo na ang pananampalataya mo. Kahit anong kapalit, kahit pakainin ka pa ng 759 worth of dinner, huwag mong iiwanan si Lord. No? Pastor, ba't ang mahal naman yata nun? Kasi anak ng congressman yun.
Ano? So, tuloy natin. Elijah took his coat, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to their left and their right, and the two men crossed the river on dry ground. This is the last miracle of Elijah. Ano? Anong ginawa niya? Binilot niya yung kanyang balabal at inihataw niya sa tubig. At ang Jordan River ay nahati. Parang may kapareho, ano? Si Tito Moses, no? Pero si Tito Moses, stick ang ginamit niya. Si Elijah, balabal. Ano? So, muli ipinakita ng Lord na itong prophet na ito ay great prophet sapagkat ang miracle ay sumasa kanya. Amen. So, while they were crossing, Elijah asked Elisha. Imagine niyo, nung naglalakad na sila, siguro sabihin natin, let's say, imagine natin ang Jordan River ay during that time ay kasi laki nung Saskatchewan River. Ganun kalaki. Ano? Pero kung titingnan niyo ngayon, kung i-google niyo ngayon, yung Jordan River, maliit lang. Oh, sino nakarating Israel? Ayun, si Ate Nena. Maliit lang yung Jordan River. Ano? Pero during that time, tingnan nyo yung verse. Tingnan nyo, ha? While they were crossing, Elijah asked Elisha. Ha? Kung maliit lang yan, ay di antimano, ilang hakbang lang nakatawid na. Pero dito, nag-uusap pa sila. Habang sila'y tumatawid, what should I do for you? Sabi ni Elijah, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Before I'm taken from you. Bago ako kuhanin sa'yo, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Sana hindi. Bago namatay yung aking mentor, si Lolo Andy, 2013 siya namatay. Nakauwi pa ako ng 2012. At nakausap ko pa siya at siya ay, bedridden na noon. Bedridden na siya. Alam niyo, mayroong isang bagay siya. No? Kahit pa tayo naka-live, may isang bagay siyang ipinagbilin sa akin na hanggang ngayon, nasa puso ko at pinananalangin ko. Ang sabi niya sa akin, Pastor, tandaan mo to, huwag mong pababayaan ang mga kapatid natin sa Canada. Nasa FCA pa po ako noon. Huwag mong pababayaan ang mga taong ipinagkatiwala sa iyo ni Lord. Amen po? Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko po yun sa puso ko. 2 pastor na matanda na mentor ko ang namatay 2013. Si Pastor Pamilara, yan, kilala po yan ni na Sister Leia, ni na Ate Soy, ni na Nanay Benita. Kasi siya po yung pastor dati na doon sa FCF. No? Ang bili naman sa akin noon, bago siya mamatay, Pastor, huwag mong pababayaan ang FCF at ang Wetaskiwin Church. Kasi kung bakit ako nakarating sa Wetaskiwin Church, ay gawa niya. Kasi siya noon ay mahina na, hindi na siya makapunta doon. Ako ang ipinadala niya doon. Kaya until now, nasa puso ko ang Wetaskiwin Church at isa rin po ako sa naging haligi ng Camrose Church kung bakit yun nasimulan. Ayan sila Brother LD. Ayan, mga yan, sila doon galing sa, doon sila dati nakatira. Kaya itong mga churches na ito, malapit sa puso ko itong mga ito. Kasi ipinagbilin ito sa akin nung mga mentor ko. Amen po? Kaya, sabi dito ni Elijah, ano ba ang gusto mo? Bago ako kuhanin sa'yo, ano ba ang gusto mo? And then, sumagot si Elisha. Sabi niya, Elisha answered, let me inherit a double portion of your spirit. Wow!
Wow naman. Pwede bang bigyan mo ako ng double portion? Dalawang portion ng iyong spirit o ng iyong anointing? Si Elisha, hindi madali ang kanyang hinihingi. Double portion. Lord, pwede mo ba akong double portion? Kasi pag double portion, kanina pinataas ko kayo. Sino dito ang gustong yumaman? Ang daming nagtaas. Halos lahat nagtaas. Ano? Kayang gawin ni Lord na double portion ang gawin sa iyo. But take note, if you want a double portion of wealth, double portion of anointing, double portion of everything, double portion of great reward, there are double portion of responsibility. Amen po? Double portion of giving. Eh kung yung tithes nga, hindi ka pa makapagbigay, how can you give double portion of your giving? Kung ang gusto mo ay double portion of everything. Amen? Sino dito ang gusto pa rin ng double portion? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Amen? I challenge you, church. I challenge you today. Nilagay sa puso ko ni Lord. Ako, pag nilagay sa akin sa puso ko ni Lord, hindi ko ito ikikip sa puso ko. I-release ko to. Alam niyo mga kapatid, may mic po tayo. Amen? Alam niyo po itong mic na ito, sa Pilipinas pagaling, wow, imported. Sure. Sure ka kayang sure ito? Ha? Mga kapatid, pumapagalpal na ito. Why? 3 years na to. Ate Soyla, ilang taon na to? Wala si Ate Soy. Ilang taon na to, Brother Jill? Imagine ninyong kabait ng Panginoon. Hindi tayo sure, pero naka-7 taon. Ibig sabihin, complete na ang service nito sa church na to. Amen? Pumapagalpal na to. You want a double portion? You want a double blessing? Kapatid, 700 ang isang bago nito. Sure ka na talagang sure yun. You know what I mean? Wala kang pera, walang laman ang ATM mo, walang laman ang bulsa mo, pero may laman ang puso mo. Ang gusto mo, parangalan mo ang Panginoon. 3 tao lang, may isang mic tayo. I challenge you. 3 tao lang mag-ambag-ambagan, 700. Diba? Oh. Dollar yun. Ano? Mga kapatid, ako, nagcha-challenge ako, hindi naman sa akin Alam nyo po, ang ginagamit kong lapel, hindi to pagyayabang, ang ginagamit ko pong lapel, magkano bili ko dito? Oh, ako ang bumili nito. Hindi ko po ito inasa sa church. Why? Because I know if I invest something, God will give it back to me. At ang ibinalik sa akin ni Lord, higit pa sa ibinili ko nito. Gusto nyo ba? Tapos nagkakanta dito. Alam mo wala na yung nananalang. Kasi bakit? Bakit pumapagalpal na to? Sabi ng Mike, kung makapagsalita, Pastor, 7 taon na ako. Tapos na ang serbisyo ko. Kailangan mo nang ilibing ako. Pero kailangan may bagong buhay na lumabas. At yung bagong buhay na lalabas ng mga Mike, hindi natin pwedeng hingiin sa congressman at sa kontraktor. Amen? Sino magbibigay? Ang mga anak ng Diyos. Ang lahat ng may desire na magbigay sa Mike, magsabing amen. Yan. Lord, narinig mo po sila. Ako po'y nakapikit, hindi ko po sila nakita. Pero Lord, narinig mo sila. Mga kapatid, I challenge you. If you want to bless the work of
the Lord. Amen? Nandiyan po si Sister Paulette, nandiyan po si Sister Lane, si Brother Jill, makipag-coordinate po kayo sa kanila. And I guarantee you, God will bless you more. Sa panukat na iyong gagamitin, ay doon ka rin susukatin ni Lord, ang sabi ng Bible. Amen po ba? Siguro nakasimba-simba pa ako ngayong linggong to. Yan tuloy. Double portion pa ang napunta ko. Amen? Amen po ba? Amen. So ang hinihingi bakit may karapatan ba si Elisha humingi ng double portion kay Elijah? Yes. Why? Because he is faithful servant of Elijah. Pag ikaw ay faithful servant ni Lord, hindi lang double ang kayang ibigay sa ni Lord, triple pa, quadruple pa, ano pa yun? Ha? Kasi yung 4, quadruple eh. Pag 5, hindi ko na alam eh. Ano? Basta 5. Ano? Amen? Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, I encourage you. Nung kami may mga problema sa papel, si Ate Soyla, ako, deny ang papel namin, si Ate Soyla, expire na pala ang papel niya. Pero alam niyo, nanalig ako sa Panginoon. Nanalig ako sa Panginoon. At naging tapat ako kahit maliit lang ang kinikita ko. Tim Hortons lang ako, 11.30 lang ang aking by hour. Pero hindi ako nag-withdraw ng aking pagbibigay. Nagbibigay pa rin ako. Pero kahit na ang papel ko'y pasemplang-semplang, ginawa pa rin ako ni Lord na permanent dito. Why? Kasi naging tapat pa rin ako sa Kanya. Yes, nagkamali ako. Yes, nanlamig ako. Nag-backslide ako. Pero hindi ako bumalik sa dati kong buhay. Amen? Kaya mga kapatid, I challenge you. Sabi ni Pastor, double portion. Lahat ng ipinananalangin mo kay Lord, taniman mo. At tutubo yan. At yan ay mamumunga. Amen? So, Elijah said, you have asked for something difficult. Sabi nga ni Elijah, mahirap yung hinihingi mo. Pero sabi niya, if you see me taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not. Ha? Pero pag nakita mo ako, kasi hindi nga niya iniiwanan, ibig sabihin, Elisha, hindi ka dapat kumurap. No? Kaya tayo ang pagsunod kay Lord, walang kurapan. What I mean, anong ibig sabihin? Hindi pwedeng lagi kang aantok-antok nasa church ka. No? Naghihili ka. Dapat pag nasa church ka, lagi kang mulat. No? Hindi bali na mukha kang bangag, pero lagi kang mulat. Bakit? Kasi para makita mo lagi ang ginagawa ng Lord. Amen po ba? So, as they continue walking and talking, a fairy chariot with fairy horses separated. Ayan, kinuha na siya ng chariot of fire. Ano po? So, 4 na lugar. Gilgal, Bethel, Jericho, and Jordan. Bilisan natin. Gilgal means to roll away. Ibig sabihin, aalis ka. Sa Gilgal, hindi ibig sabihin manatili ka sa Gilgal, kundi dapat umalis ka. Basahin po natin. A place the Israelites were circumcised. Sa Gilgal, dito tinuli ang mga taga-Israel. Nung araw kami tinutuli sa tubuhan. Ewan ko kayo. No? Wow. May pambayad. So, Pastor, di ba tinuli na yung mga taga-Israel ni Moses? Mga kapatid, tingnan natin dito. Bakit sa Gilgal tinuli? So, in Joshua chapter 5, verse 2 and 3, ang sabi, at the time the Lord said to Joshua, make a flint knife. Alam mo tawag doon sa flint knife? Kutsilyo. Sa amin, sa Batangas, kampit. Kampit ang tawag, no? Gumawa ka ng maliit na kampit. Maliit na kutsilyo sa amin, kampit, flint knife and circumcise the Israelites again. Tuliin mo yung mga taga-Israel.
Again, mga kapatid, milyon yung kasama ni Joshua. Imagine mo, milyon ang tutuliin mo. Paano kayang tuli ang ginawa doon? O, pila, pak, next, pak, next. Ganun na lang ang tuli. Wala nang tingin-tingin, ano? Oh, siguro sabi mo. Oh, lagay niya sa kalat, tak. Oh, next, ikaw. Wala na ka na. Ay, milyon yung kasama ni Joshua eh. Ha? Wala nang bayabas yan, no? Pila, pak. Next. Oh. Diba? Matinding tuli yan, ano? So, bakit? A place where the Israelites were circumcised. Ayan, ba't inulit? Ayan. Now, this is why he did so. All those who came out on Egypt, all of them of military age died in the wilderness and on the way they're leaving Egypt. So, yung kasing lahat ng galing sa Egypt na mga Israelita, tuli yon, tuli. Yung lahat ng ipinanganak sa wilderness, supot. Ano? Hindi tuli. Pero, kailangang Then the Lord said to Joshua, today I have rolled away the reproach of Egypt from you, so the place has been called Gilgal to this day. Bakit? Kasi alam mo, yung covenant ni Lord sa mga taga-Israel, hindi pwedeng hindi tutuparin. Amen? Kaya yung covenant ni Lord sa iyo, hindi maaring hindi niya tutuparin. Ang sabi ni Lord sa iyo, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, hindi maaring hindi niya tutuparin yun sa iyo. Kaya kahit anong dinadanas mo, nakakaliban ka, kaya kahit anong dinadanas mo, naka-overcome mo. Why? Because the promise and covenant of God to you is still in you. Amen? So yung covenant ni Lord, kailangan tuliin ng mga taga-Israel. Bakit? Si Jesus nga tinuli, 8 araw pa lang. Naipanganak. Ano? Ang mga Pilipino, 12 anyos na. Saka pala magpapatuli. Palakol na ang ginagamit. Ano? So, kaya rolled away. Kailangan Kailangan hindi. Bagamat kailangan umalis, pero kailangan to pa rin. Gilgal is a place of remembering. Remember the promise of God to the Israelites. Amen? The place when the manna stopped, dito sa Gilgal, tumigil na rin ang mana. Ano yung mana? Hindi yung inheritance, Yung mana, yung pagkain na ibinibigay ng Diyos galing sa langit. Amen? Tumigil na dito. Ibig sabihin, merong mga blessing na hindi continuous. May mga blessing na temporary blessing. Natitigil. Mananatili lang yan dahil kailangan mo. But, ang sabi diyan, basa, the day after the Passover, the people ate food grown on the land, bread made without yeast and roasted grain. Why? Kasi iba ng approach ang gagawin ni Lord na provision para sa kanila. Amen po ba? Kasi baka pinagpapala ka ni Lord, tapos biglang nawala yung trabaho mong yun sa'yo, o ikaw ay nag-iba ng takbo ang karir mo o ang iyong source of income. Bakit? Kasi baka may ibang approach si Lord na gagawin blessing sa'yo. Iba na. Hindi na yung kagaya ng dati. No? Kung ikaw dati pamakdu-makdu lang, ngayon, iba na pala ang ipinagagawa ni Lord sa iyo. Kaya ka nawala doon. Kaya hindi lahat ng nawawala ng trabaho ay negative. Sometimes, that is promotion. Magtiwala ka lang kay Lord. Amen? So, tumigil na yung mana. Ibig sabihin, paano na kung wala ng mana, wala na kaming kakainin? No. Kasi, hindi pa nangyayari sa buhay mo, may nakaprepare na si Lord na kasunod para sa iyo. Di ba sabi sa Psalms 23? He prepare a table for me in the presence of my enemy. Kahit nasa gitna ka ng mga kalaban mo, ipiniprepare ka ng table ni Lord. Hindi kanya pababayaan. Amen! The people of Israel were camped at Gilgal on the plains of Jericho.
It was there on the evening of the 14th day of the month, they celebrated the Passover. Alam nyo, sila Joshua, dito rin sila tumigil bago nila sakupin ang Jericho. Ano? At yung pagtigil nila doon, anong ginawa nila? Tinuli ni Joshua ang mga taga-Israel. Lalaban sa Jericho, bagong tuli. Sige, laban tayo. Tingnan natin. Tingnan natin kung hindi. Ay baka pagsaksak ng mga taga-Jericho sa kanya, sabi, masakit? Hindi, masakit to. Mas masakit to. Di ba? Imagine niyo yun. Pero bakit? May favor pa rin si Lord. Bago tayo lalaban dyan sa mga Jerichong yan, kailangan muna tayo magpatuli. No? Kailangan tuli muna tayo. Kasi pag hindi tayo tuli, baka hindi tayo manalo dahil ito covenant natin kay Lord. Kay Abraham pa, covenant na to. Kaya kailangan tayo magpatuli. Amen? Ang covenant mo kay Lord, dapat hindi mo binabali. Amen. Parang iilan na yata yung may covenant kay Lord. Ano? Pag may covenant ka kay Lord, dapat hindi mo binabali. Amen? Amen? Bakit? Kasi doon kanya ibe-bless sa covenant mong yun. Amen po. Okay. The day they ate this food, the manna stopped coming. The Israelites no longer got the manna from heaven. They ate the food grows in the land of Canaan. Kasi ito ang promise ni Lord sa kanya. You will eat the produce of the land. Amen. So, yan din ang promise ni Lord sa iyo. Saan ka makarating, pagpapalain ka ni Lord. Amen. So, Gilgal, the place where you must live your past so you can move forward in power. Yung Gilgal daw, iiwanan mo na yung lahat ng mga nakaraan mo. Yung lahat ng sama ng loob mo. Yung lahat ng mga bad memories mo. Iwanan mo na sa Gilgal. Bakit? The place of separation and new beginnings. Kasi, bibigyan ka ni Lord ng bagong pasimula. Amen. Amen? Next. You can step into the new if you're still tied to the old. Totoo yan? Hindi ka makakawala. Yung mga, alam mo, hindi ako paborito ng nanay ko. Lagi na lamang si ate, lagi na lamang si kuya. Ako na, hanggang ngayon ba naman, tandang-tanda mo na, may apo ka na, yung pa rin ang hinaing mo? Abay, lumaya ka na. Bakit? You can't walk into your next season holding on to your last one. Kung gusto mo pagpalay ka na ni Lord, iwanan mo na yung mga dati mong buhay na mga sama ng loob mo, 10 taon na. Ilibing mo na yon para ikaw ay bigyan ni Lord ng bago. Amen po ba? Amen. So, Bethel. Ano ang Bethel? The place of encounter and identity. Ano tong place of encounter and identity? Tingnan po natin. City of strong... hindi. Yung dito sa Bethel, ano? Bibilisan ko na lang, ano? So, dito, maraming nangyari dito. Si Abraham, dito siya nag-decide sa Bethel na, ano bang ginawa ni Abraham? Nagsinungaling siya, ano? Sinabi niya si Sarah ay kanyang kapatid. Hindi po ba? Inanakan niya si, Hagar. Oh, madami siya. Pero dito, nung sa Bethel na si Abraham, nag-decide na siya, Lord, susunod na ako sa iyo. Kaya dito sa Bethel, pinaltan ni Lord ang pagiging Abram, naging Abraham na siya, a father of many nations. Amen? Dito rin sa Bethel, dito rin na-encounter ni Jacob, yung anghel. Dito siya na naginip na nakita niya yung stairway to heaven. No? Yung mga batang 80s, alam yun eh. A stairway to heaven. No? Pag nagiinuman, yun ang kinakanta. Di ba? Yun. Ano? So, the place of encounter and identity. Ano? Dito nagkaroon ng bagong identity si Abraham, from Abram naging Abraham. Ano po? Jericho. Diretso tayo. A city of stronghold. Bakit a city of stronghold? Kasi ito ang pinakamalakas na puwersa nung araw, the time of Joshua, sa Jericho. Pero dito, maraming ginawa si Lord.
A test of obedience and trust. Bakit? Kasi alam nyo, ang sabi ng Lord kay Joshua, Joshua, kung gusto mong makonquer ang Jericho, you need to walk every day, once a day. Iikot kayo sa Jericho isang beses, isang araw sa loob ng 6 na araw. Mga kapatid, ang Jericho po, kasing laki ng Edmonton. Iikot kayong isang araw sa Edmonton at ito ang pinakamatinding requirements. Walang magsasalita. Utang na loob. Ang mga babae pwedeng hindi mag-breakfast. Pero hindi pwedeng hindi magsasalita. Kasing laki ng Edmonton ang iikutin mo, hindi magsasalita. Baka marami ng mga babaeng nag-backslide. Ano? So, nagawa ba nila? Yes! Sa ikapitong araw, Joshua, ito ang gagawin mo. 7 araw kayong iikot. What? Edmonton, 7 araw, 7 beses kang iikot? Sa ikapitong araw? Wala pa ring usapan? Mars. Puro senyasan na lang. 7 beses kayong iikot, kasing laki ng Edmonton, na walang mag-uusap. Ay pag si Pulit at si Hana, Sister Marilu at si Leia, imposible na hindi mag-usap. Ano? Ay pag kayo'y nag-uusap, hindi nyo matatalo ang Jericho. Pero ang mga taga-Israelite, palibasa'y masunurin kagaya nyo. Ano? Palibasa ang mga taga-Israelites ay masunuring kagaya nyo? The test of obedience and trust, thumbs up kay Lord. Natalo nila ang Jericho. Kaya baka ikay narito na sa lugar na to. Wala ka na sa Gilgal, roll away, iniwanan mo na yung mga past mo, iniwanan mo yung mga sama ng loob mo, iniwanan mo yung mga problema mo, lahat ng mga iniwanan mo na. Napapunta ka na sa Bethel. One of the meaning of Bethel is the house of God. No? Napapunta ka na sa house of God. Ano? At baka ngayon nasa Jericho ka na. Tinetest na ni Lord. Ang obedience and trust mo, ikaw ba'y talagang sa akin? Susunod ka ba talaga sa akin? O ang pamumuhayin mo pa rin ay ang sarili mo? Ano bang sabi ng Bible? If you want to follow me, deny yourself. Hindi ba? Hindi lahat na masusunod yung gusto mo. Amen? Kailangan na masusunod si Lord sa buhay mo, hindi yung gusto mo. Amen po ba? Magalit na kayo sa akin kung magagalit kayo. Pero kailangan kong sabihin to. Bakit? Ito yung mandate ni Lord sa akin. Hindi po ba? Huwag lang kayo kay Lord magagalit. Test of obedience and trust. Magtiwala ka sa Panginoon sapagkat si Lord may plano sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may plano sa iyo si Lord. Hindi hanggang dito ka lang. Amen. May plano si Lord sa iyo higher than your thinking. Kasi baka kaya ka gumadanas ng mga pagsubok ngayon dahil meron nang ginagawa si Lord sa iyo in the future na hindi mo pa nakikita. Amen. Nawala. Ayan. A place of past battles and miraculous victory. Amen po ba? Bakit napapunta sa Jericho agad? Alam niyo po, sige, nandito tayo sa Jericho eh. Sa Gilgal muna, ano? Hindi ko alam kung bakit narambol yung aking ano eh. Sa Gilgal,
a place na wala ng balikan. Yun yung una. Sa Gilgal, wala ka nang babalikan. Kagaya ni Elisha, binulalo na niya yung kanyang mga baka, iginatong na niya yung kanyang araro, wala na siyang babalikan. Wala nang balikan sa dating buhay. Mga kapatid. Ano? Alam niyo po, nung araw, lasinggero ako. Lahat ng ero, meron ako. Lasinggero, babaero. Hindi lang ako sugalero. No? Kasi hindi ko tropa si Bryce. No? So, pero, nakakilala ko sa Panginoon, ha? Troublemaker ako. Ano po? Leader ako ng fraternity. Hindi ko na binalikan yon. Oo, nagkamali ako. Nag-backslide ako. Nanghina ako. Nanlamig ako. Pero never na never pumasok sa isip ko na bumalik ako sa buhay ko. Kasi Gilgal yun. Bakit? Kasi natagpuan ko sa Bethel si Lord. Ano? Sa Bethel kasi, ito yung lugar ng kasiguruhan. Sigurado na ako na kay Lord ako pupunta. Pagdating mo sa Jericho, ito yung lugar na wala nang atrasan. Kapatid, kahit anong dinadanas mo sa buhay mo bilang Kristiyano, dapat wala nang atrasan. Amen po ba? And the last, Jordan. Kaya nga po yung mga Jordan men, no? Jordan. Descend. Ibig sabihin descend, pagbaba. Ano? Tingnan natin. Descending in the form of a dove at time of Jesus' water baptism. Sa Jordan, nung binabtay si Jesus ni John the Baptist, dito bumaba yung Holy Spirit. Saan yung kalapati? Ha? Dito, bumaba at narinig niya ang tinig ng Diyos. Pag ikaw ay nasa Jordan na ng pananampalataya mo, nangungusap na ang Diyos sa iyo personally. At ang Holy Spirit bababa sa iyo. Amen po ba? It was a Jordan that Jesus began His ministry. Dito nagsimula ang ministry ni Jesus sa Jordan. Ha? Hindi doon sa hindi, di ba? After the baptism, after the Jordan River, baptism of the Lord Jesus Christ, mismong ang Holy Spirit din ang nagdala sa kanya sa wilderness naman to test Him. Amen? So, it is a place of revelation and transition. Dito, nagre-reveal ang Lord. Bakit? Kasi iniwanan mo na sa Gilgal ang mga nakaraan mo, napapunta ka sa Bethel, nag-decide ka na nasa house of God ka na, napapunta ka sa Jericho, nung nasa house of God ka, marami ka pa rin battles, marami ka pa rin pagsubok, pero lahat na nalampasan mo. Bakit? Dahil sumunod ka kay Lord, naging faithful ka kay Lord. Pagdating mo sa Jordan, nangungusap na ang Lord sa iyo personally, nangungusap na ang Lord sa iyo, at dito kanya itatransform into a greater person. And you experience a greater reward when you are in Jordan River. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, sa Jordan, wala nang hahadlang. Wala nang hahadlang sa paglilingkod mo sa Diyos. Decided ka na ikaw ay talagang maglilingkod sa Diyos. Decided ka na talagang susunod ka sa Panginoon. Bakit? Wala nang pakialam ka sa mga buhay sanlibutan. Wala nang balikan. Mga kapatid, alam niyo po, nung araw, pans ako ng Eraserhead. Lahat ng concert ng Eraserhead na doon ako, nag-gate crusher pa ako. Pero nung ako'y tumanggap sa Panginoon, lahat ng mga tape ko, ayan, may mga cassette tape pa ako noon. Cassette pa noon no? Itinapong ko. Bakit? Parang si Elisha, kasi baka manghinayang pa ako. Baka naman may mga Imelda Papin pa kayong DVD. Ha? Lahat ng mga magpapahinayang pa sa'yo, itapon mo na. Igilgal mo na. Ano? Baka yung mga love letter pa ng mga ex mo nasa iyo pa. Igilgal mo na.
Amen? Bakit? Hindi ka makakarating sa Jordan o hindi ka makakarating sa Bethel pag ang Gilgal nasa sayo pa. Ha? Baka 10 taon na, hindi mo pa rin malimutan yung ex mo. Ex na nga yun. Siya'y masaya na, ikaw malungkot pa rin. Talagang hindi ko malimutan. Ha? Igilgal mo na. Sabi mo sa katabi mo, igilgal mo na. Para makarating ka sa Bethel. At pag nasa Bethel ka na, mararanasan mo na ang paghipo ng Diyos. Nadanasan mo ang Jericho, ang mga sacrifices, pero nadoon ang tagumpay, nadoon ang pagtitiis, pero nadoon ang tagumpay, nadoon ang kahirapan, pero nadoon ang tagumpay. At later on, nasa Jordan ka na, wala nang ahadlang. Bakit? Ang next nito, rapture na. Amen? Amen. Hallelujah. Before God gives you something greater, He brings you to the edge of yourself. Kapatid, naranasan ko na yan. Yung mga panahon na wala ka ng tatakbuhan, ha? Wala ka ng kaibigan na pwede mong sandigan, si Lord na lamang, naranasan ko yan. Ano? Imagine niyo bago ko nakuha yung family ko, 10 years. 10 taon. Wala akong ginawa kundi umiyak na ng umiyak. Ano? Lord, lumaki na yung mga anak ko, kahit hindi masyado. Wala ako sa tabi nila. Ang sasaya nila, daddy, nagpapapunta kami yung pum, si Chukoy, pum. Ako na doon, nag-iisa, tutulog na lang ako. Ilang birthday, 5 taon lang si Hana nung aking iwanan. Birthday pa niya kinabukasan. Sabi niya, daddy, wag kang umalis. Birthday ko bukas. Hindi pwedeng hindi aalis. Nung dumating si Hana dito, 15 taon na siya. No? Nung 5 taon, lagi pang pagkakarating ko sa tiyang ko matutulog. No? Hihilutin pang ulo ko nung dumating dito, dalaga na. Hindi ako mahipo. Ano? How many years yun? Ha? Pero tiniis ko lahat yon dahil alam ko na makakarating ako sa Jordan. At tinupad ng Lord yun. Kahit ang daming pagsubok, mga kapatid, ang daming tao, mga nang ape, madaming taong mga nagsalita ng masasama. Pero nalampasan ko lahat yon. Bakit? Sa tulong ng Diyos. And I do believe, ikaw din, kaya mo lampasan lahat yon. Dahil nasa Bethel ka na. I do believe, ngayong araw na to, nag-decide ka na lahat ng Gilgal sa buhay mo, igigilgal mo na. Nasa Bethel ka na. Congratulations. You are on the way to Jericho and you are on the way to Jordan. Amen? Pwede po ba tumayo tayong lahat? Awitin natin tong awiting to. Kasi itong awiting to, ito po yung isang sacrifice na ginawa ng Lord. Na talagang siya yung lahat ng gumawa dahil mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Namnamin po natin yung mga lyrics ng awiting ito at mamaya mananalangin tayo. Kakausapin ka ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah.
Alam ni Lord ang nararanasan mo ngayon. Pero ginawa niya ang sakripisyong ito dahil mahal na mahal ka niya. Ng iyong korona na inilagay sa iyong ulo ay dumaloy ang banal mong dugo. Lahat ng sugat ng iyong laman, hapding sakit ng iyong katawan, kalikasan, kagalingan ay nakamtan. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa iyo ang mga papuri, sa iyo ang kadakilan, ang korona ng kalwalhatian at karangalan, sa iyo ang lahat. Sa iyo ang mga papuri, sa iyo ang kadakilan, ang korona ng kalwalhatian at karangalan, sa iyo ang lahat. Yes, Lord. Panginoon, Sa iyo ang kadakilan, ang korona ng kalwalhatian at karangalan, sa iyo ang lahat. hallelujah, Jesus. Lord, wala kaming karapatang magreklamo kung ano mang meron kami ngayon. Kasi Lord, alam namin kung gaano mo kami kamahal. 9 na buwan, naging tapat ka sa amin sa taong ito. 9 na buwan, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami nagkasakit, hindi man kami naghirap, hindi kami nakulong, ni hindi kami nadala sa ospital, Panginoon. Kung nadala man kami o nagkasakit man kami, hindi mo naman kami pinabaya, pinagaling mo kami. Lord, wala po kami sa posisyon na magreklamo kung anong meron kami ngayon. Lord, dapat lang namin maintindihan kung ano ang plano mo sa buhay namin. At alam namin na ang lahat ng mga Gilgal sa buhay namin ay dapat na naming iwanan. In order to go to Bethel, sa house of God, ay kailangan na namin, Panginoong, iwanan ang lahat ng mga past namin, Panginoon, na nagbibigay bigat para hindi kami makasulong. At kung dumating man kami sa Jericho, Panginoon, in times of trials, sa aming paglilingkod sa iyo, in times of trust, kung talagang magtitiwala pa kami sa iyo sa lahat ng pagsubok, problema na nararanasan namin, Lord, teach us how to be faithful in your calling. Teach us how to be faithful, Panginoon, sa pinagkatiwala mo sa amin. Turuan mo kaming sumunod. Turuan mo kaming magpakumbaba, Panginoon. Sapagkat, Lord, kung malampasan namin ang Jericho, makakarating kami ng Jordan, na kung saan
In Jordan, there will be an open heaven. In Jordan, we hear your voice, the voice of the Holy Spirit descend. Panginoon, bababa ang banal na Espiritu sa amin, mangungusap sa amin, Panginoon. At Lord, mararamdaman namin na ma-refresh kami, Panginoon, sa pamamagitan ng tubig ng buhay na naroroon, Panginoon, sa Jordan River. At ang Ama ay nagsasalita, ang banal na Espiritu ay nagsasalita, at bukas ang langit para sa amin, Panginoon. Subalit hindi namin mararating ang lahat ng iyon, Panginoon, kung hindi namin dadaanan ang Gilgal, ang Bethel at ang Jericho, Panginoon. Help us, Lord, to become obedient. Maging masunurin kami, Panginoon, sa pagkatawag mo sa amin. Lord, in the name of Jesus, by the power of your Holy Spirit, sa oras na ito, Panginoon, anuman ang dinadanas ng mga kapatid ko, anuman ang kanilang sitwasyon ngayon, hindi ko alam, pero alam mo, Panginoon. But Lord, katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Patunayan mo sa kanila, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, sila iiwan. Hindi mo sila pababayaan, Panginoon. At ang iyong promise, Panginoon, Lord, as you said in Jeremiah 29:11, that they have a great future. Panginoon, ngayon pa lamang, lakaran na nila, Panginoon, ang kaginhawahan ng future na niyahanda mo sa kanila, O God. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po umataas at maluwalhati sa umagang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen.